Hanggang saan ang kaya mong gawin upang maipakita mo ang iyong pagpapahalaga at pagmamahal sa isang kaibigan? Sapat na dahilan ba ito upang talikuran at iwaksi ang iyong pagkatao? Isang malagim na road trip ang magiging batayan upang masukat ang halaga ng bukal at taos-pusong pagkakaibigan. Bago ang lahat, ay huwag pong kalimutang mag-subscribe, mag-like, comment, at i-tick na din ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong kwento dito sa Sakmal sa Piling. Narito po ang ating kwento. Ako po si Ella. Lumaki sa Maynila at 20 taong gulang na. At ang kwento pong aking ibabahagi ay tungkol sa aming karanasang magbabarkada. Ako po ay nasa high school at nasa senior level na. Ang kwentong ito ay naganap noong ako ay freshman pa lamang. Dahil akong Maynila ay sabik na sabik akong magpunta sa mga probinsya. Mahilig kasi ako sa mga kagubatan at dagat. Isang araw ay niyaya kami ng bago naming kaibigan na si Mabel na magtungo sa kanilang lugar sa Bicol. Hindi ko alam na ito pala ang magpapabago sa buhay naming magkakaibigan. Isang araw ay ipinakilala ng aming guro ang bagong student at magandang babae na si Mabel. Seryoso ang mukha nito at hindi ngumingiti habang nakatayo sa harapan ng klase at nagpapakilala sa kanyang sarili. Maganda ang itsura niya pero parang walang emosyon ang mga mata nito. Nang mga oras na yon ay masasabi kong gusto ko siyang mas makilalang mabuti at maging kaibigan. Naging seatmate ko si Mabel at sobrang tahimik nito. Maraming nagsasabi na nakakatakot ang dalaga dahil sa pagiging tahimik nito. Pero dahil doon ay mas lalo akong naging curious kaya ako na ang naunang kumausap sa kanya. Hi, I'm Ella. Nagpakilala ako sa kanya at inabot ang aking kamay para mapipag-shake hands. Tinitidan niya muna ako sa mata ng matagal bago inabot ang aking kamay para makipagkamay. Doon nagsimula ang kwento ng aming pagkakaibigan. Ipinakilala ko rin siya sa iba ko pang mga kaibigan niya sina Elise, Michelle, Lorna at Via. Madali din naman nilang nagustuhan na kasundo si Mabel. Bihira lamang itong ngumiti pero may karisma ito na tiyak na magugustuhan mo agad. Isang araw ay niyaya kami ni Mabel sa kanilang bayan. Naghahanap kasi kami ng mapupuntahan dahil magsisimula na ang aming bakasyon. Hindi na kami nagdalawang isip pa at sa alok ni Mabel. Libre ang aming matutunuyan at malaki ang aming matitipid sa road trip na ito. Napagdesisyonan namin na mag-rent na lang ng van para mas komportable kami sa buong biyahe. Nang makauwi ako sa bahay ay agad akong nag-asikaso ng mga gamit na dadalhin ko sa road trip namin papuntang Bicol. Ito ang unang beses kong mag-out of town na kasama ko ang aking barkada na wala kaming kasamang adults. Nang magpaalam ako kila mama at papa ay agad naman nila akong pinayagan. Binilinan lang nila ako na mag-iingat dahil unang beses ko palang pupunta sa lugar na pupuntahan namin. Mabilis lang akong nakapagdala ng kaunting snack para may maakain ako sa biyahe. Pumili rin ako ng French fries na paborito ng barkada at isang pakete ng iodized salt para kung sakaling may lulutuin kami pagdating namin sa lugar nila Mabel.
ang kasambahay namin si Aling Cora ay binigyan ako ng kwintas na krus. Ito daw ang magiging proteksyon ko sa mga masasamang elemento. Isinuot ko na lamang ang kwintas at itinago sa ilalim ng aking damit. Narinig ko na ang busina ng van na magsusundo sa akin, kaya binitbit ko na ang aking bag at nagpaalam na kila mama. Sinalubong naman ako ni Michelle at tinulungan akong bitbitin ang aking bag. Agad akong pumasok ng van at tumabi kay Mabel. Binati ko siya at agad na kumapit sa braso niya. Nagkwentuhan lang kami sa buong biyahe at nang makaramdam ako ng kantok, ay sumandal lang ako sa balikat niya. I'm happy you became my friend. Bulong ko bago ako napatulog. Parang narinig ko siyang magsabi ng sorry. Kaso sobrang antok na ako kaya hindi ko na siya matawang tanungin pa. Ilang oras na din kami sa biyahe nang madising ako sa inay ng barkada. Nang idilat ko ang aking mga mata ay nakita ko si Mabel na nakatingin lang sa labas ng bintana. Nakatigil lang ang sasakyan para makapagpahinga sandali ang driver. Malayo-layo pa kasi ang aming magiging biyahe. Naglabas ako ng snacks at binigyan ang lahat. Inalok ko si Mabel pero tinanggihan lang ako nito at umiwas ulit ng tingin. Hindi ko na lang ito pinansin at nagpatuloy na lang sa pagkain. Hindi pa muna kami umaanda dahil umidlip muna ang driver namin. Habang kami naman ay nagsimulang magkwentuhan. Pinag-uusapan namin ang una naming gagawin pagdating ng Bicol. Ito kasi ang una naming road trip na magkakaibigan at gusto namin na maging memorable ito. Habang busy kami sa pagkwekwentuhan, ay tahimik lang si Mabel na nakamasid sa labas. Madilim na din sa labas at wala namang makikitang iba kundi puro puno. Sumilip din ako at wala naman akong nakitang kahit na ano kundi puro dilim. Kaya napabuntong hininga na lamang at pilit na kinuha ang atensyon ni Mabel. Ayoko kasi na maramdaman niya na hindi siya parte ng barkada. Okay ka lang? Tanong ko sa kanya. Hindi ito lumingon sa akin at nakatuon lang ang pansin sa labas. Napasimangot ako at kinalabit siya sa balikat. Ngunit hindi pa din ako nito pinansin. Narisipan ko tuloy itong sundutin sa tagiliran. Ngunit wala pa din itong tugon. Nakaramdam na ako ng pag-aalala kaya pinilit ko siyang humarap sa akin. Napatigil ako nang lumingon ito sa akin at bakas sa mukha nito ang pagkainis at walang ekspresyon ang mga mata nito. Parang namalikmata pa ako nang makita kong parang namumula ang mga mata nito. Napatulala ako at nanahimik. Totoo ba yung nakita ko o namalikmata lang ako? Magpahinga na kayo at matulog. Bulong ni Mabel sa akin. Para namang sumunod ang katawan ko sa sinabi ni Mabel at bigla naman akong nakaramdam ng antok. Nilingon ko ang aking mga kaibigan at nakita ko sila na natutulog na. Napakunot noo ako. Kanina lang ay masaya silang nagkwekwentuhan. Hindi ko na nadawang pigilan pa ang aking antok kaya ako'y nakatulog na din. Sino ka ba talaga, Mabel? Bakit ganito ang epekto ng mga salita mo? Hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari. Nagising na lamang ako na umaandar na ang sasakyan namin. At halos lahat kami magbabarkada ay sabay-sabay na nagising. Nisingon ko si Mabel. Ganon pa din ang posisyon nito na nakatingin sa labas ng bintana. Naguguluhan ako sa mga pangyayari. Para akong nanadinip. Narinig kong magsalita si Lia. Bakit parang bigla akong nakatulog? Nagkwekwentuhan lang tayo kanina, di ba? Para akong binalutan ng yelo sa paba. Hindi pala panaginip lang ang nangyari. Hindi ko maipaliwanag.
kung anong kababalaghan ang nangyari sa aming magkakaibigan. Pero hindi ko naman pwedeng pag-isipan ng masama si Mabel. Nalilito akong napalingon sa paligid at napatingin sa aking relo. 3:00 na pala ng madaling araw, bulong ko sa aking sarili. Devil's Hour, saad ni Mabel. Agad akong napalingon sa sinabi nito at nakaramdam na din ako ng kaba at takot. Hindi pa din nito inaalis ang tingin niya sa labas ng piftada ng sasakyan at hindi sinasadyang nakita ko sa refleksyon niya ang nakakatakot na ngisi sa kanyang mga labi. Tumindig ang balahibo ko. Hindi ko nakilala ang babaeng nasa tabi ko. Mabel, anong ibig mong sabihin? Kinakabahan kong tanong. Hindi naman ako nito pinansin at sa buong biyahe ay hindi na ako naging komportable na katabi si Mabel. Tahimik na lang din ang buong barkada. Nang bigla na lamang magsimulang magsuka si Elise at nakita namin may mga uod sa kanyang suka. Nagdilihan kami sa aming nakita. Gumagalaw-galaw pa ang mga uod sa suka ni Elise. Malapit na tayo, nakangiting sampit ni Mabel. Anong problema mo, Mabel? At nakukuha mo pang ngumiting o liyaw ni Leah? Wala lang, mapang-asar na saad ni Mabel. Ilang sandali lang din ay nagsimula na ding magsuka si Leah. Napatingin ako kay Mabel na paraban natutuwa pa sa nangyayari sa dalawa naming kaibigan. Hinawaan ko ang kamay nito at hinaplos. Para sa akin ay kaibigan ko pa rin si Mabel. Kahit sa tingin ko ay ito ang dahilan sa mga nangyayari. Nawala ang ngiti sa labi nito at agad na umiwas ng tingin. Hindi ganitong road trip ang inaasahan kong mangyayari. Hindi ako mapapaniwala na nangyayari ito sa amin. Gusto lang naman naming makabuo ng fun memories na magkakasama. Mabel, please stop. Bulong ko dito. Napaawang lang ang mga labi nito at naging seryoso. Tinapik nito ang kamay ko at bumalik ang atensyon sa bintana ng van. Napahinga naman ako ng maluwag nang tumigil na sa pagsusuka ang dalawa at muling nakatulog. Dahil sa nakatahiya sa driver, ay tumulong akong linisin ang suka ng dalawa. Tinakot namin ito at milagay sa plastic bag. Pagkatapos nun ay bumalik na din ako sa tabi ni Mabel. Ilang sandali pa ay tumigil na ang van. Ma'am, nandito na po tayo, wika ng driver. Umaga na nang makarating kami sa lugar nila Mabel. Binuksan ng driver ang pinto ng van at tumambad sa amin ang maliit na baryo at ang nakakatakot na itsura ng mga bahay dito. Nakaramdam ako ng kaba sa aking dibdib, para bang may hindi magandang mangyayari. Naunang bumaba si Mabel at sinalubong ito ng dalawang matandang babae. Bakas naman sa mukha ni Mabel ang saya na makita ang dalawang matanda. Ngayon ko lang din nakitang ngumiti si Mabel ng ganito. Ngumiti na din ako kahit na nakakaramdam ako ng kakaiba sa lugar. Lumapit naman sa atin si Michelle, bit-bit ang aming bag. Ang creepy naman dito, huwag kang lalayo sa akin. Bulong nito sa akin. Napangiti na lang ako, sabay kurot sa kanyang tagiliran. Ilang sandali pa at may dumating pang 3 matatandang babae na sumalubog sa amin. Iginala ko ang aking paningin sa paligid. Kakaunti lang ang bahay sa paligid at kakaunti din ang tao sa lugar. Napakunot noo ako nang mapansin ko ang matatalim na tingin sa amin ng mga tao dito. Napansin ko din na wala ni isang bata sa lugar. Puro matatandang babae. Hinila ako ni Michelle papunta sa aming mga kaibigan na nauuna sa paglalakad. Dinala nila kami sa isang maliit na kubo, medyo kalumaan.
Mayroon din itong masangsang na amoy na parang amoy ng dugo. Kumuha ng isang banig si Elise para makapagpahinga naman damin-lima. Kinausap ni Mabel ang matatandaang babae na maghanda ng pagkain. Bigla ko namang naalala ang kwintas na binigay sa akin ng aming kasambahay. Mabilis ko itong kinapa at inilabas upang mapanatag naman ako at mawala ang kaba sa dibdib. Naamoy mo rin ba yung masangsang na amoy dito sa lugar nila? Tanong ni Michelle. Kakaiba nga ang amoy. Parang dugo. Komento naman ni Lorna. Hindi ko naman maiwasang maisip kung ano nga ba ang naaamoy namin. Ilang minuto lang din ay nakabalik na si Mabel at ang dalawang matanda. Ipinakilala kami ni Mabel sa kanyang mga lola. Inilapag nila ang mga pagkain sa lamesa. At ginising namin sila Elise at Leah upang kumain. Naghanda sila ng kaldereta, dinuguan at bobis. Napansin kong hindi sumasabay si Mabel sa amin sa pagkain. Nakatingin lamang ito at naghihintay na magsimula na kaming kumain. Bigla kong naalala ang driver namin at akma akong tatayo nang pigilan ako ni Mabel. Saan ka pupunta? Kumain ka na at masamang pinaghihintay ang pagkain. Seryosong saad nito at pilit akong pinauupo. Pero Mabel, tatawagin ko lang naman yung driver natin para makasabay kumain. Huwag niyo na siyang isipin. Ako na ang bahala sa kanya. Isipin niyo na lamang ang sarili niyo. Wika nito sa amin bago tumayo at lumabas ng kubo kasama ang kanyang mga lola. Pumiling lang ito na hindi ko naman maunawaan. Naiwan na lang kaming magbabarkada at wala ni isa man lang sa amin ang gumalaw ng pagkain sa mesa. Napahawak naman ulit ako sa kwintas na krus na bigay sa akin ng aming kasambahay. Nakaramdam ako ng kaba at pag-aalala sa driver namin. Kanina pa kasi namin ito hindi nakikita. Simula nang dumating kami, bigla kasi itong nawala at akala namin ay nagsisigarilyo lamang ito sa labas. Si Michelle naman ay hinalukay ang mga pagkain sa mesa. Magkasalubong ang kilay nito na inilagay ang isang naman galing sa kaldereta sa mesa. Natataranta itong kumuha ng tubig at binuhusan nito ang kapirasong laman. Nanlaki ang mga mata namin nang makita naming hugis daliri ito ng tao. Napatakip ako ng bibig upang maiwasang mapasigaw. Lumayo agad kami sa mesa at agad na tinapon ni Michelle ang mga pagkain. May nakita pa nga kami na parang eyeball ng tao. Nasuka naman muli sina Leah at Elise dahil sa pandidiri. Bakit laman nila kami pakatainin ng laman ng tao? Ano bang klaseng mga tao ang nakatira dito? Sa napuntahan namin, natatarantang inayos ko ang mga gamit namin at madmamadaling binuhat ang aking bag. Binuhat na din ni Michelle ang mga bag ng iba naming kaibigan at inalalayan naman ni Lorna sina Leah at Elise. Akma na sana kaming aalis habang wala pa si Mabel at ang dalawang matanda, pero hindi namin mabuksan ang pinto. Sarado din ang mga bintana. Anong gagawin natin? Tantang tanong ni Lorna. Sumilip naman ako sa siwang sa bintana at nagulat ako sa aking nasaksihan. Si Mabel, na tinuring kong kaibigan, ay kinakaladkad ang wala ng buhay na katawan ng aming driver. Napatakip ako sa aking bibig at napaluha. Karumal-dumal ang sinapit nito. Putol na ang kanang braso nito at kanang binti. Napaurong ako at napaupo dahil sa takot. Nanginginig ang buo kong katawan dahil sa takot at hindi ko mapigilan ang pag-iyak. Lumapit sa akin si Michelle at niyakap ako nito. Hindi ko masabi sa kanila kung ano ang nakita ko sa labas. Ayaw ko
naman na mawalan sila ng lakas ng loob na umalis sa lugar na ito. Hindi po din alam kung makakaalis na ba kami ng ligtas dito. Hindi naman kami makahingi ng tulong dahil napagkasunduan naming iiwan ang aming mga cellphone. Kasalanan ko ang lahat. Kung hindi ko sana pinilit na dito magpunta, ay hindi sana kami malalagay sa panganib. Walang may kasalanan nito, okay? Mahinaho saad ni Michelle. Nang mahimasmasan ako ay tumayo ako at nakaisip ng paraan. Tumalon-talon ako sa kinatatayuan ko. Napakunot noo si Michelle sa ginagawa ko at nang mapagtanto niya ang aking plano ay gayon din ang kanyang ginawa. Tumalon-talon din ito ng mas malakas at dahil doon ay lumikha ito ng butas sa sahig. Napansin ko kasi simula pa lang na mahina na ang sahig na kinatatayuan namin. Kaya pwede kaming makagawa ng butas para doon makapuslit upang marating ang aming van. Nakagawa kami ng butas na kasya ang isang tao. Nagdesisyon kami ni Michelle na kami na muna ang lalabas dahil walang malay sina Leah at Elise at si Lorna na muna ang magbabantay sa kanila. Nang makalabas kami, sa ilalim ay nagpunta kami sa likuran ng bahay. Mabuti na lamang at walang tao sa labas. Naglatad lamang kami ng kaunti at nakita agad namin ang nakaparada naming van. Nilapitan agad namin ito, ngunit nanlumo kami nang makita naming potas na ang mga gulong nito. Nang hina ang loob ko at nawala ng pag-asa na makaalis sa lugar na ito, hindi ako makapaniwala na dahil sa sobrang pagtitiwala ay mapupunta kami sa ganitong sitwasyon. Napaupo ako sa sobrang pagkatismaya. Napahampas naman si Michelle sa van. Binuksan niya ang pinto sa driver's seat at naghalughog sa loob ng pwede naming mapakinabangan. Nakita ni Michelle ang cellphone ng driver. Agad na sinubukan ni Michelle na tumawag sa mga kakilala at sa iba pa naming kaibigan. Naalulat ako nang ibato ni Michelle ang cellphone. Nagtataka akong pinulot iyon at nalaman kong basag na pala ito. Kailangan na muna nating makabalik sa kubo bago pa malaman ni Mabel na nakalabas na tayo. Paliwanag ko at hinila na papalik si Michelle. Pagdating namin sa loob ng kubo ay tinakpan namin agad ng bag ang butas sa sahig. Hindi kami papayag na hindi kami makataalis sa lugar na ito. Pagsapit ng gabi ay bumalik na si Mabel sa kubo. Iba na ang kanyang anyo. Hindi pala siya sa tao kundi isang aswang. Napahawak ako sa aking bag at inilabas ang asin na aking binili. Dahan-dahan kong binuksan ang pakete ng asin at dumakot. Isasaboy ko na sana kay Mabel nang tigilan ako ni Michelle. Nakita naming lumuluha si Mabel. Patawarin niyo ako. Kailangan lang ng lahi ko na mabuhay. Sampip ni Mabel. Hinuring ka naming kaibigan. Palayain mo na kami. Sagot ko naman sa kanya. Palayain mo na kami. Mangiyak-niyak ding sambit ni Lorna. Papalayain ko kayo. Ngunit kailangan nyo nang magmadali. Wala ng oras at ipangako nyo sa akin na hindi nyo sasaktan ang mga kalari ko. Ang sabi ni Mabel, napatamo na lamang ako at ibinalik sa supod ang isang dakot ng asin na hawak ko. Mabuti at kahit papaano'y napapakiusapan pa pala ang mga tulad niyang aswang. Ngunit sa totoo lang, magkagayon man siya, ay tinuturing ko pa rin siyang isang kaibigan. Pumayo na kaming lahat at sumunod kay Mabel palabas ng kubo. Napatigil kaming lahat nang tumigil si Mabel sa paglalakad. Nakita naming nakaharang sa daraanan namin ang dalawang matanda. Nagbago na rin ang anyo ang mga ito at masama ang tingin kay Mabel. Nakaramdam ako ng kaba.
para kay Mabel at sa aming magkakaibigan. Lumapit ako sa kanya at bumulong dito. Pinigilan ako nila Elise, ngunit hindi naman ako nakaramdam ng takot kay Mabel. Nagtitiwala ako dito dahil alam kong itinuturing pa din niya kaming mga kaibigan. Walang nagsasalita sa kanilang tatlo at waring nagsusuwatan lang sa tingin. Para bang nag-uusap ang mga rito gamit lang ang kanilang mga mata. Batid kong naahanda si Mabel na makipaglaban anumang oras. Mabel, nagpapasalamat ako sa iyo. Pero hindi mo naman kailangang gawin ang makipaglaban sa iyong mga kalahi. Sahad ko habang hinawakan ko ang kamay nito. Nakita kong napapalunok ito at nagpipigil na mapaiyak. Ayoko namang masaktan ang kaibigan kong si Mabel, mailigtas lang kami. Gusto kong iparamdam sa kanya na hindi na bago ang tingin ko sa kanya bilang kaibigan. Aswang man siya o hindi, ay mananatili pa rin siyang kaibigan naming lahat. Nilingon ko ang iba ko tang mga kabarkada. Kaya kong magsakripisyo para mailigtas ko lamang sila. Hiling ko lamang sa iyo ay payagan mong makatakas ang iba nating kaibigan. At handa akong magpaiwan. Seryosong saad kasabay ng pagtulo ng aking luha. Anong pinagsasabi mo, Ella? Hindi ka namin iiwan. Kung magstay ka ay magpaiwan din ako. Galit na sambit ni Michelle. Umiling ako at nagmakaawa kay Mabel. Napalayain na ang iba naming kaibigan. Napuno kami ng iyakan at hindi na rin napigilan ni Mabel ang mapaluha. Handa na akong mamatay para sa kaligtasan ng mga taong mahalaga sa aking buhay. Bumitaw ako sa kapit ko kay Mabel at nilapitan sina Michelle. Palihim kong inabot dito ang supot ng asin at inilagay sa palad niya ang aking kuntas na krus. Pinipilit niyan ibalik iyon sa akin, pero handa akong ibigay sa kanila ang pagkakataong mabuhay. Masaya ako na nakilala ko sila at naging kaibigan. Ito na yata ang huling road trip na makasama ko sila. Sinitigan ko ang mga mukha nila at napangiti. Worth it na magsakripisyo ako para sa kanila. Mahigpit kaming nagyakap ang apat. Tinawag ko na din si Mabel upang lumapit sa amin at yumapap. Hindi naman ito nagatubili at lumapit siya sa amin. Nakakatuwang isipin na sa maikling panahon ay nakabuo kami ng matibay at masayang samahan na hindi ko makatalimutan. Bumitaw si Mabel sa yakap at muling hinarap ang kanyang mga kalahi at nakipag-usap sa mga ito sa wika na hindi namin maunawaan. Ngunit mahahalata sa taas ng boses nila na sila ay nagtatalo. Hindi man namin nauunawaan ang sinasabi ni Mabel, pero nasisiguro nais niya kaming palayain. Siguradong hindi pabor dito ang ibang mga aswang. Nang matapos ang kanilang usapan, ay bumalik sa amin si Mabel. Hahayaan na namin kayong lumayo, pero itangako nyo na mananatiling lihim ang lahat ng nasaksihan nyo sa aming bayan. Halata sa mukha nito ang saya sa kanyang balita. Yakap ko si Mabel na mahigpit. Natutuwa ako dahil hindi na niya kailangang makipaglaban pa sa kanyang mga kalahi para sa amin. Bumalik na rin siya sa kanyang anyong tao. Salamat, Mabel, sambit ko sa kanya. Kumalas ito ng yakap at sininyasan kaming sumunod sa kanya. Agad kaming tumakbo palayo sa lugar. Habang tumatakbo kami, ay nakarinig kami ng malakas na sigaw at parang may nagdarasal o umuusal ng mga salitang hindi namin maintindihan. Para bang may isinasagawang orasyon. Nagpatuloy lang kami sa pagtakbo, palayo sa lugar na naging pangungot para sa aming lahat. Road trip Tamar,
Sigaw ko sa aking mga kaibigan. Puro kakalokohan, Ella. Bilisan mo na lang sa pagtakbo, reklamo ni Ellis. Napatawa na lang din lahat habang humihingal sa pagtakbo papalayo sa baryo na iyon. Unti-unti na kaming lumalayo nang biglang may humarang sa daraanan namin. Natumpa kami dahil sa magkakasabay na paghinto. Habol hininga kaming nakaupo sa kalsada habang si Mabel ay nanatiling nasa aming harapan para protektahan kami. Naningkit ang aking mga mata dahil wala naman akong nakikita na kung ano sa dilim. Naging alerto kami nang makarimig kami ng mga mabibigat na yabag sa paligid. Parang mababangis na hayop na papalapit sa amin. Nakaamoy din kami ng masangsang na amoy. Agad kaming tumayo. Inalik sa akin ni Michelle ang kwintas kong krus. Hinawakan ko ito ng mahigpit at naging handa sa susunod na mangyayari. Akala namin ay ligtas na kami. Ngunit kami ay nagkamali. Mula sa dilim ay lumabas ang 5 malalaking baboy ramo. Sigurado akong hindi ordinaryong baboy ramo ito dahil nagpalit muli ng anyo si Mabel. Anong nangyayari? Tanong ko sa kanya. Hindi ito maaari. Bakit nandito ang mga awok? Naguguluhan sampit ni Mabel. Sinabig kami ni Mabel. Palayo nang bigla kaming sinunggaban ng isang baboy ramo. Agad na hinarang ni Mabel ang atake nito, kaya siya ang nasugatan sa kanyang braso. Wala naman kaming magawa kundi panoorin na lang si Mabel na sugurin ng mga baboy ramo. Marami nang natamong sugat si Mabel, ngunit wala pa siyang napapatumpang baboy ramo o awok kung tawagin niya. Habang suot ang kwintas kong krus, ay tumakbo ako kay Michelle at kimuha ang pakete ng asin. Hindi ko kayang manood lang habang nasasaktan ang aking kaibigan. Mabilis akong kumilos at lumusot sa ilalim ng isang awok at agad na isinaboy ang asin. Umusok ang katawan nito at namilipit sa sakit. Nagtalikuran kami ni Mabel at sabay na nakipaglaban sa mga awok. Napatumba ni Mabel ang isa pang baboy ramo, ngunit pinalibutan kami ng natirang 3. Sabay-sabay na lumusob ang mga ito. Sinabuyan ko ng asin ang isa, sabay sipa dito. Bigla kong narinig ang sigaw ni Mabel. Sabay-sabay ding nagsigawan ang iba ko pang mga kabarkada. Napaluhod ako nang makita kong kagat-kagat ng isang awok ang putol na braso ni Mabel. Habang si Mabel naman ay nakatayo at lumingon sa akin. Salamat at naging kaibigan ko kayo, sambit niya habang lumuluha. Pagkatapos nun ay muli siyang sinalaay ng 2 baboy ramo. Naging mabangis ang huling atake na iyon ng mga awok at halos magutay ang katawan ni Mabel. Dahan-dahan itong bumagsak sa lupa. Nakatulala akong nakatingin sa katawan ni Mabel. Ang iba kong mga kaibigan ay hindi rin makagalaw sa kinatatayuan nila. Nang mapansin ng mga awok na malapit ng sumilip ang araw, ay nagtakbuhan ito papasok sa kakahuyan. Agad kaming nagtakbuhan para lapitan si Mabel. Napahagulgul ako nang makitang wala ng buhay ang aking kaibigan. Pagsikat ng araw ay agad naging abo si Mabel. Nawalan kami ng kaibigan na tumindig upang protektahan kami sa panganib. Umusad ang mga araw. Tinupad namin ang pangako namin kay Mabel na mananatiling lihim ang sekreto ng kanilang lugar. Hinding-hindi ko makakalimutan ang lahat ng mga nangyari sa amin sa lugar na iyon. Mananatiling isang bangungot ang malagim na road trip namin iyon sa Bicol.